Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga minamahal na kapatid, natitipon tayo sa hapag ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at ng kanyang pagkaing nagbibigay buhay. Dala-dala ang ating pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos sa biyaya ng isang simbahan at sa biyaya ng isang komunidad. Natitipon din po tayo upang magpasalamat sa isang Diyos na hindi kailanman minaliit ang ating katauhan, pagkos nakita ang ating kakayanan, kaya lagi tayong pinagpapala. Tinipon po tayo mga kapatid bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos,
Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasaang ilaw ang mga naligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat
sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Tahimik ang buhay ni Amos bilang pastol nang bigla siyang sinugo ng Panginoon upang maging propeta. Bagamat nabulabog ang kanyang buhay, patuloy na nagtiwala si Amos sa Diyos, lalong-lalo na nang usigin siya ng saserdote. Basa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel, si Amos. Hulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari. Yaong pagtatapat at ang katarungan na may
maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kaniyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa San Pablo ng awit ng pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob nito sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Tungkulin nating ibalita ang kagandahang loob ng Diyos sa mga hindi pa nakakarinig nito. Pagbasa, nasa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Salamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat, pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at gayoy, natawad ang ating mga kasalanan. Gayoy kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang Kanyang lihim na panukala na isinasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo. Dating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong una, kaming mga unang umaasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y nanalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan
mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong pinangako ng Diyos bilang tatak ng paghirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsasaliw po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pupupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Natitipon po tayo ngayong ika-15 linggo sa karaniwang panahon at sa pagpapatuloy po natin ng ating nobinaryo sa pagpapasalamat po natin sa Diyos para sa biyaya ng isang komunidad at simbahan dito sa distrito ng San Nicolas, itong parokya ng ating mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Soledad. Palakpakan at purihin po natin ang Panginoon sa biyaya ng ating buhay. Kung ating pong titignan, natatampok po ang tatlong mga tao o grupo sa ating mga pagbasa. Si Amos, si San Pablo at ang mga alagad. Ang pagiging propeta, ang pagiging disipulo, ang pagiging alagad ay hindi kailanman mga madadali o mga magagaan na responsibilidad. Lalo tigit po ng mga unang panahon, napakadali maging disipulo o apostol ngayon. Mag-post ka lang ng Bible verse, nakapangaral ka na ng salita ng Diyos.
Makatayo sa isang simbahan na may magandang sound system. Napakadali na ngayon. Pero lalo't higit o mga unang panahon, kung ikaw ay itawag sa buhay bilang propeta, disipulo at alagad, humanda kang humarap sa madaming mga komplikasyon ng iyong buhay. Pero natapos at naganap naman ni Amos, ni San Pablo at ng mga alagad ang kanilang mga tungkutungkulin dahil sa awa at grasya ng Diyos. Pero may iisa pong bagay na marahil sila ay nagbabahaginan sa kanilang pagiging mga alagad. Nais ko pong balikan ninyo yung sinabi ni Propeta Amos sa ating unang pagbasa. Nung siya ay tinalagan ng Diyos para maging propeta, ang sinabi niya, wala akong kakayanan dyan sa pagiging propeta. Isa lamang akong simpleng tao. Isa lamang akong pastol, isa lamang akong tagapangalaga ng mga tupang ito. At sino naman ako para bigyan ng magandang responsibilidad na ito para maging pastol ng ating Panginoon, maging propeta ng ating Panginoon. Marahil sinabi rin ito ni San Pablo sa kanyang buhay. Kaya naman buong pagmamalaki niyang sinabi na ito ang buhay ko ngayon. Isa akong mamamatay tao dati, isa ako sa mga umaayaw sa mga sumusunod kay Jesus, pero salamat sa Diyos dahil pinuspos ako ng mga dakilang biyaya ng Diyos para magampanan ng aking pagiging disipulo. At kung titignan din po natin ang ating mga alagad, ang mga alagad ni Jesus, sabi nga po nung isang pari, wala daw pong makakapasa sa isang napaka-masinsinang pag-screen sa mga ito. Dahil kung pagalingan lamang, talo na ang 12 ito. Walang-walang ibibigay ang mga taong ito. Pero sa kabila ng kanilang pagiging maliit, may Diyos na hindi nanliit sa kanyang paningin para sa mga taong ito, para iangat ang mga ito, para maging totoo sila sa pagiging propeta, sa pagiging disipulo, at sa pagiging mga alagad. Mga kapatid, ito po yung pinagpapasalamat at pinagdiriwang po natin kasama ng mga karakter ng ating mga pagbasa. May Diyos na hindi tumitingin sa atin at hindi tayo minamaliit. Hindi iniisip na tao ka lang, babae ka lang, lalaki ka lang, bata ka lang, nanay ka lang, tagatondo ka lang, tagakamba ka lang. Dahil hindi po yan ang ipinagdiriwang po natin. Ang pinagpapasalamat natin sa Diyos, ang Diyos na hindi kinalala ang ating kaliitan, ang Diyos na hindi tayo minaliit, kundi ang Diyos na patuloy na inaangat tayo upang tayo ay maging mabuti at mapagpalang mga tao. At sa gantong diwa po, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng ating parokya at ng ating komunidad. Marahil meron po dito sa mga nagsisimba noong narito na, nung nagsimula ang Nuestra Señora de la Soledad bilang parokya noong 2009. Sa mga lola po ba, narito na po ba kayo noon? No? Ayan na. Mga young looking pa po kayo noon. No? Kung kayo po ang tatanungin ko, no? Ano po ang naging reaksyon ninyo nung sinabi ni Father Benji o sinabi ng Archdiocese of Manila na ang isang kapilya, isang lugar dito sa Tondo ay magiging parokya? Kung alam ninyo yung mga parokyang nasa tabi ninyo, napakalaki ng parokya sa Binondo. Nandyan lamang ang parokya ng Santo Niño sa Tondo. Tumawid ka lang, nagdun po ang bahay natin sa Manila Cathedral. Soledad sa Kamba, maliit na lugar, magiging parokya.
Hindi po ba parang sinabi din po natin ang sinabi ni Amos, ako, pastol, maliit na tao, magiging propeta? Marahil nabanggit nyo rin po yan sa inyong mga sarili. Itong karumpot na lugar na ito, magiging parokya ng ating mahal na ina at hindi ng kung sino-sino man. Pero hindi po kayo minaliit ng Diyos. And after 15 years, ito na po kayo. May 3 mabubuting naging mabuting pastol sa inyo. Sana ay sa susunod, makapamunga ng magaganda at madadaming bukasyon sa lugar na ito. May parokya at simbahang bato na maganda. May mga simbahang tao na gwapo at magaganda. Ayaw niyo po yatang maniwala. No? Dahil hindi po minaliit ng Diyos ang kamba. Hindi tinignan ng Diyos ang kamba bilang isang lang sa buhay na ito. Hindi po kayo tinignan ng Diyos bilang isang paslit na tao na walang kakayanan. Dahil hindi tinitignan ng Diyos ang kanyang minamahal na maliit. Tinitignan niya ito isang taong may kaya, may kapasidad, may lakas, may inspirasyon para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Makita ng mga nanay, ng mga tito at tita sa parokyang ito ang kakayanan ng mga maliliit na batang ito. Na kapag dadating ang panahon, mawawala po tayong lahat dito at sila naman ang mamamayani dito. Sana po ay huwag niyo pong maliitin ang kapasidad ng mga munting mga taong ito. At gayon din ang mga munting kapasidad na kaya po nating ibigay, bata man ho tayo o matatanda. Dahil hindi nanliliit ang Diyos sa atin. Hindi tumitingin ng Diyos sa bawat isa sa atin na walang kaya at walang kapasidad. Hindi po tayo minamaliit ng Diyos. Tinitingnan na tayong puno ng lakas, puno ng kakayanan, kaya kaya nating gampanan ano man ang kanyang ibigay. Ano man ang kanyang ibigay. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon ay magmumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at nang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanan taimtim tayong manalangin at sabihin natin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya.
Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat na ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumaong na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, buong kapakumbabaan naming itinataas sa iyo ang aming mga pangangailangan. Kalakip ang panalangin ng mahal na Birhen ng Soledad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa aming mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kadakilaan mo, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nagutos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Kami natubos mong tunay, O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami, anak. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang butihing esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Nicolas at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, lakas loob po nating dasalin. Pangalan mo, papasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming magkasala para ng pagpapatawad namin. Hintulot sa tukso at iyabiyang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmumulan ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba. Palakasin ang inyong loob sa pagpapadama niya sa inyo ng pag-ibig niyang walang hanggan. Amen. Pasaganahin nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang lahat ng iyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon at ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Kapag ako'y nag-isa at walang makasama, Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.